ano ba to? Para ako? Hindi, ano yan? Blue Mountain Coffee. Ay, yung etchas ng ano. Hindi. Yung kinakain ng mga musang. Iba naman yun. Ibang klaseng kape yun. Kasi mahalin din yun eh. Mahalin din yun, pero iba to. Mas mahal to. Ito yung tinatawag Para na... malaman nila yung mga ano lang, brood ng kape. ito Kasi yung... sa ano boss, yung kinain ng Mustang daw. Anong Mustang? Musang. Musang. Tapos pag na-etchas daw yun sa baba. Pupulutin yun. Oo, kape na daw yun. Pupulutin, tapos kukunin nila. Eh, kakain ka ba naman at tayo? Lilinisin. Oo, pero... Hindi, iro-roast na yata yun eh. Para ibibilad pa, tapos iro-roast na. Ayun yun nandun sa atin na isa. Oo. Ito, Blue Mountain to. Kaya pala. Imported to. Ayun na tayo, ano, PLDT. Wala pa. Sarap. Ano yung itatanong mo? Ito daw boss si Daking ba yan? Parang pek din yung Daking na yan. Daking? Bakit? Ano nangyari doon sa Daking? Napanood ko yung interview niya halatang tao mo daw siya. Paano yung naging tao? Isa lang siyang... Yung Romy Diaz. Oo, boss. Actually, hindi ko pa nakikita. Isang beses ko lang nakita yan. Nung humingi sa akin ng bigas yan na 100 sako. Alam ko na sa loob ka pa nun. Hindi. Nung nagla-live ako noon, humingi yan ng 100 sako bigas sa akin para daw doon sa mga kababayan niya sa Quezon. Pero ang nangyayari, hindi niya ipinamigay. Ay, Daking nga. Daking. Daking, ibig sabihin. Dakilang... Mandurukot. Mandurukot. Malupit siya, no? Nako. Alam mo, ika nga ni Senator Lacson, ano to ano ba yung sabi ni Senator Lacson? Walang probability. Dali. Actually, hindi ko kilala yan. Hindi ko pa nakita. Isang beses ko lang nakita yan nung kwento ko nagkakamali somehow in April 15, 2020. Humingi yan ng bigas para daw sa kanyang mga kababayan sa Chaong. Nagbigay naman ako 100 sako. Nakita ko yun boss, Sariles. Sariles. Ang problema, ay pinamigay niya, nagwalang siya ng, yung 3 sako lang binuksan, nag-supply siya sa Sariles, tigi-tigi 1 kilo. Yung 3 sako, kapag ka sinupot-supot mo na 1 kilo yun, marami. So yun lang. Pero ang balita ko, 10 sako yung ipinamigay niya ng tigi-tigi 1 kilo, yung 90 sako, pinera niya. Yun ang pagkakaalam ko. Yung sako na lang ibinigay niya. Yun ang maliwanag doon. Napaka ano pala na ito. Ayan, may tao. Ay, Ninong, sa gilid lang, naka-live ako, marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Yung nagsasalita ng nya, yung ba yung boss? Kupil pala yan. Sandali. Ganun talaga boss pag hindi mo alam kung nakulangan sa pera o nasobrahan sa pera. Yan talagang tao Alam mo, ito ako. Ayun. Yung kwento niya, sabi nga ni Senator Lacson, walang probative value. Alam mo ibig sabihin ng walang probative value? Ibig sabihin nun, narration lang. Kwento lang, walang probative value. Kwentong barbero. Walang probative value na makaka-apekto sa akin kasi yun, narration lang. Pero, doon sa interview niya, kung may mga defamatory words siya, hindi ko kasi pinanood may mga defamatory words siya na sinabi tungkol sa akin, yun may probative value sa akin yun. Obligado. Kakasuhan na ng mga abogado natin yun. Ganun lang. Pero siya, halimbawa, may sinasabi siya na pangit. Ang tawag doon, sabi nga ni Senator Lacson kay Saldico is, walang probative value. Ibig sabihin nun, wala. Narration lang. Kwentong kutsero. At nga pala, natatandaan mo ba na naging tauhan ko yan? Hindi boss. Kilala ko yung mga dati mong tao. To let you know, Casper, hindi ko lang basta tao, kumpare ko pa. At nasa tabi ko yan, hindi nawala. Ni minsan, for almost 17 years na. 2008 pa. 2008 pa. Magkasama na kami. 7 ba? 8. Kasi 2009, nagpaluan na tayo Boss, yung 8 na nagkita na tayo sa Cavite. Sa Birata. Oo, tama. Tas 9 yun, kinuha mo na akong tao. Nagperlinyang ka na nun. Boss. Oo nga. Ako naman, nag-akor na ako nun. Pero itong si Romy, sinong Romy ba to? Kung sasabihin niya, Hindi sa nakita ano yung sinabi niya? Sabi niya,
na pinuntahan daw niya ako sa kulungan. At nagkakausap daw kami. Eh, wala naman telepono sa kulungan. Tsaka ano boss, hindi ka basta-basta makakapasok doon. Oh, high-risk facility yun. Tsaka Tapos, COVID pa. Oo. Ito mga kwento mo naman, oh. Mga Yung pinagkulungan ko po is Magkano ba? high-risk facility. Ha? Boss, ang tanong, magkano ba? Magkano ba inabot? Kaya, Baka 5,000. ang cheap mo, dapat, kahit sa akin na lang, nag-PM ka na lang, sana dinoble ko na. Sira. Ay, sige. Yung kwento niya kasi, walang probative value. Hindi boss kasi siya, ang talagang hanap Hindi yan. Oh. Dito. Sige, saglit lang, Casper. Oh, Eto, Phoenix kasi lagyan ko na sopa. shoutout sa inyo ha, mga di-kalibre. Pinalipat ko kasi tinawagan ako ni Mang Boy. Shoutout kay Harold. Shoutout din kay Jilek Saranya. Shoutout kay King, ang masipag kong kapatid. Shoutout sa mga akro sa GMA. Shoutout sa inyo. Ayoko na magbano ng ano, basta't akro, shoutout sa inyo. Wala tayong pinipili, basta't akro, shoutout sa inyo. Oh, yung kasing kwento ni Romy Diaz ba yun? O Daking? O sino man yan? Boss, Hindi, pagkakakilala ko doon, Romy Diaz. Kasi in-impersonate niya si Romy Diaz noon, nung pandemic. Doon ko lang siya unang at huling nakita. Nung binigyan ko siya ng 100 sakong bigas para ipamigay sa Tiaong Quezon. Actually, hindi ko naman siya bibigyan eh. Kung hindi niya ni-represent yung mga mahihirap sa Tiaong Quezon. Nagmakaaway, sabi niya, marami po kaming squatter dito, bla 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 bla. So, ako naman, Hindi syempre, naman kilala yan, para- hindi ko kilala. Kung ako ho ay masamang tao, yan ho ay taong hindi ko kilala. Nagrepresenta lang ho ng mahihirap sa Quezon, binigyan ko ng 100 sakong bigas. Ginamit pa yung mga mahirap doon. Binigyan ko ng 100 sakong bigas yan. Nung binigyan ko ng 100 sakong bigas, bali wala na sa akin yun. Tapos nagpadala siya ng video siguro. Kung titignan mo yung video, wala akong dalawa sako. Naka-plastic ng tigi-tigi 1 kilo lang yung tigi-tigi 1 kilo lang yung bigas. So, never mind na ho sa akin yun kasi ang kasabay niya na binigyan ko ng bigas, yung broadcaster ng DCRH na si Ka Henry Uri. Isang truck naman yung binigay ko kay Ka Henry Uri, papunta naman yun ng San Antonio, Quezon. Yung isang truck na yun, 250 sacks na bigas yung binigay ko kay Ka Henry Uri. At kay Romy Diaz, alias Daking o Erwin CR, may file ako nun 100 ako. Kalaunan, napagtanto namin at nagsabi sa akin na nagagalit yung kapitbahay, bakit hindi raw selective daw siya ng pagbibigay. At nabalitaan pa namin na yung 90 sako ay parang pinagbili niya yata na 700 ang isa sako. Pero sa akin, baliwala na yun Kumbaga, binigay ko na. Diyos na lang ang bahala doon. Yung trabaho na lang na ito, boss, talagang, di ba, gaya-gaya nga Ginagaya si Daking, ginagaya si... Pero lahat ng kwento niya, ika nga ni Senator Lacson, walang probative value. Pag sinabing walang probative value, walang kwenta, narration lang. So, walang epekto sa akin. Pero, yung kwento niya na may defamatory sa akin, ayan. Magagamit po ng mga abogado ko yan para sampahan siya ng cyber libel. Napakasalbahay na ito, boss. Kahit 1 kilo na lang, boss, malaking bagay na yun. Wala. Kasi yung 100 yung binigay, tapos ganyan pa yung ginawa niya. Hindi, ang masakit doon, meron siyang kapitbahay mismo na nag-complain sa akin. Ayun, pwede rin natin interview yun. Na selective yung binigyan niya nung pandemic. Kumbaga, yung 90 sako, pinera niya, binenta niya ng 700 per sako. Magaling, mabait. Ngayon, Salamat ka. Ngayon, tignan mo siya nagnanarrate. Sandali may tatawagan lang ako, Casper. Sige, boss. Shoutout muna natin yung mga di-kalibre. Mga di-kalibre natin dyan. Shoutout kay Lester. Op.
Sandali. Dami ng comment, boss. Oo, dami. Pagtatanggalin natin yung mga ano, Mapek. mga fake account. Oo, pagtatanggalin natin. Oo, hindi Ay, tayo Romy Diaz hindi na tayo papatol diyan sa ano. Sabi ni ano, Matindi watching from pala Japan. Si Romy Diaz na yan. Ano? Matindi pala si Romy Diaz. Hindi, pero lahat ng sinabi niya wala yung probative value. Oo. Ano yun ika nga narration lang. Si Gaya-Gaya, si Romy. Sabi ni Boogeyman, shout out dyan sa Endless Collection mabuhay kayo. Endless Collection. Okay. Alam mo, ang pagsasampa ng kaso ngayon, kailangan merong tinatawag na prima facie evidence. Hindi pwedeng kwento lang. Yun. So, yun yung sinasabi ko, Kasper. Na narration lang yun Ika nga kung totoo pinagsasabi nun, di pupunta siya sa korte, sumpaan niya. Oo, boss. Di ba? Wala yan, boss. Yung substance yung ano. Kaya nga, walang probative value. Kumbaga, narration lang, nagnanarrate. At saka, what do you expect? Magi-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko naging empleyado yan. Hindi naman talaga. Kung sasabihin niya na naging empleyado ko raw siya, di ko raw siya sinweldohan, magbigay siya ng patunay na naging empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahang kontrata? Meron ba siyang nilagdaan? Sino nag-hire sa kanya? May interview ba nangyari? Di ba? Yung mga ganon. Ngayon, kung sasabihin niya pinuntahan niya ako sa kulungan, ng ganitong panahon, walang nakakapasok sa kulungan dahil COVID. Napakaigpit dati. COVID. Ang tao lang na pwede pumasok sa kulungan noon, nadadalaw, ay kailangan nakalista yung pangalan. Dalawa lang. Siyempre, alangan naman, unahin ko pa yung hindi ko kilala. So, ilalagay ko yung pangalan ng kilala ko, uunahin ko yung pamilya ko. Siya, dami niyang pagkatao Hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Merong Romy, merong... Ang dami mong pagkatao. So, hindi, ano ko muna, titingnan natin yung fact. Sabi niya, empleyado ko siya, hindi ko siya siwenduhan. Ang tanong, kailan ko siya naging empleyado? Kamo, sabi ka mo, napanood ka mo ng misis mo na sinasabi na pumunta raw siya ng kulungan, nagkita kami. Meron ba siyang litrato na pumunta siya ng kulungan, nagkita kami? O any proof, o logbook man lang na pumunta nga siya raw, na nagkita nga kami? Meron ba? May naipakita ba? Wala. Ngayon, kung sasabihin niya na dumalaw siya sa kulungan, ay nung panahon ho na sinasabi niya na yon, ay wala akong pwedeng dumalaw sa akin maliban sa 2 tao lang. Si Dong at yung anak ko. Nagsimula lang ho ang dalaw 2023 na, nung totally natanggal na yung pandemic. Na totally yung pandemic ay libre na at tapos na. Na-open ho yung dalaw, pero at maglilista ka pa rin ng dalaw mo. Maximum 8 katao lang ang pwedeng dumalaw sa'yo. Ayun yun, maximum 8 lang. So, paano natin ho paniniwalaan yun? Siya lang, 5 na yung pagkatao niya. Mahirap na yun. Yung ginagaya niya, 5 na Hindi, yun. So, walang probative value yun, kumbaga narration lang. Pero kung siya, hindi ko kasi pinanood, pero nire-review na ngayon ng Zamora and Poblador Law Firm yung kanyang statement. The moment na nagkaroon ng pamatory yun, kakasuhan na yun. Ganun lang. Saul pa sa ano to, boss tinatapunan ng... Hindi, paano mo naman paniniwalaan yung isang taong magnanakaw? Na yung para na lang sa taong bayan, ng bayan ng Quezon, na ipamimigay na bigas na galing sa akin na 100 sako, kinatkong pa niya yung 90 sako. At ibinenta na 700 per sako. So, paano mo paniniwalaan yun? Yung mga ganun pala niya, boss, hindi na palipaliwan. Di ba? So, ngayon, ang panlaban na lang nila, salamat to, bawal lang kami yung kanilang troll farm na lang ang panlaban nila. Yung troll farm na lang. Shit ka, Yung troll farm na lang. Ang kanilang panlaban na, magbabash na ganyan, bla bla bla. Yan na lang kailangan yan na lang ang magagawa nila. Saan, balita ko pa po, hindi na tayo nag-aano, dahil daw natakot na tayo. Oo, natakot na daw tayo. Wow! Kaya di na daw tayo Hindi na tayo nagmumura dahil natakot na tayo. Hindi na kami nagmumura. Gawa ng dahil. Dahil
ayaw namin ibaba na yung pagkatao namin. Tama na yung isang linggo na ibinaba namin yung pagkatao namin sa inyo. Ngayon, kayo, ganito, wala na kasi kayong ano eh. tignan natin, sino ba ang pinagpapala ng Diyos? Sila ba o tayo? Ayun ang tanong dyan. Sila, any moment, si Makagago, darating na yung mga kaso niyan. Sunod-sunod yan. Tapos lahat ng in-interview niya, the moment na nagsalita ng defamatory, darating na rin yung kaso niyan. Pag hindi ka na pala nagmumura, boss. Ang magaan ang pakiramdam. Hindi, boss, hindi yun. Duwag ka na pala. Pag hindi ka nagmura, duwag ka Sabi na. nila. Ay, Ay, po. Yo! Yo! ganito na lang. Utang! Wag ganon. Ito na lang. Agad! Ito na lang. Hindi walang mura yun, ha? Ito na lang. Ito na lang. Agad! Ang pinakamaganda ron, alam nyo na yun. Ito, Romy, ha? Alam, di namin kaya yung karakter mo. Kaya namin yun. Kaso, hindi namin kaya magbenta ng bigas. Ay, Kasi, oo. binigay sa'yo yun, tapos binenta mo pa. Oo. Hindi ka ba naman, Hindi, paano mo nga hindi ka ba naman, Hindi. Paano paniniwalaan yan? Hindi ko nga nakita na personal yan. kaya nga, boss, eh. Nakita ko lang yan, isang beses lang. Gago. Nung pinatawag ko sa Legrand, may kasama pang truck, yan. May kasama pang vice mayor, candidate ng vice mayor. Ang mali niya, yung video, pinakita niya pa na kilo-kilo. Oo, yun Di ang ba mali. naman tangat. Kasi no, yung ibinigay ko sa kanya, Bigas. maliwanag yun, 100 sako yun. Ngayon, yung pinamigay niya, isang beses lang siya nagpadala ng video, may dalang kolong-kolong na ganyan lang ang Trolley, patong. boss, trolley yun eh. Trolley, Trolley na may- sa Riles, Riles. tigi-tigi 1 kilo ibinigay niya. Yun lang ang video tanging video na natanggap ko na naipamigay niya. Ngayon, kinakalkula namin, walang 3 sako yung naisupot na yun eh. So, sabihin na natin na ang naisupot ay 10 sako. Eto na, malupit. Kapit-bahay niya. Lumapit kay Dong. Sir, hindi naman ho kami nabigyan. Magkatabi lang ho yung bahay namin. Balita ho namin, sir. Binenta ho ng 700 ang isang sako. Ito talaga. Diba? Napakasalbahe mo talaga eh. Ang sarap mo. Sabi ni Git God, pa-shoutout boss, team leader ko Abigail Felipe at dekalibre kong katim na si UP de la Vega at Dennis Antonio. Pakisabi, intorotot minuto. Grabe kang Git God. So, yun yung katotohanan niya. Kaya sabi ko nga, kung ano bang kwento, ang kinuwento ni Romy Diaz o The King o Walang kwenta. Erwin Siyar, hindi. Walang probative value. According to Senator Lacson, walang probative value. Ibig sabihin ng walang probative value, wala. Narration lang. Yun lang. Narration lang. Pero, kung siya ay may sinabi na may defamatory sa akin, ayun, pagbabayaran niya yun. Pagbabayaran niya yun. Pero siya, wala. Walang probative value, walang epekto sa akin, walang value yung paninira niya. Sa akin. Kasi, narration eh. Ika nga ni Senator Ping Lacson, walang probative value. Dahil hindi siya under oath. At least, narration lang. Kaya nga, Pero siya, yung paninira niya, ay, malaking value sa atin nun. Kasi, makakasuhan na siya ron. Hindi ko na sasabihin, pero meron na tayong team na nagre-review ng lahat ng tao na maninira sa akin, diretso kaso na. So, yun na. Yun ho yung image namin ngayon. Hindi namin ibababa yung aming sarili kung kanino man. Halimbawa, may nanira ho sa akin. Dapat patunayan nila kung ano yung sinasabi nila. Pero ako, kaya ko hong patunayan na yung si The King o Romy Diaz o Erwin Siyar, yan ho ay ibinenta niya yung 90% ng 100 sakong bigas na ibinigay ko para sa mga kababayan nating naghihikaos ng pandemic dyan sa bayan ng Tiaong, Quezon. At binenta niya. Binenta niya. Ang iba pa ho doon, kasabay ho niyang kumuha ng bigas, 250 sako naman, yung kasabay niya na binigyan ko ng 5 toneladang bigas, si Ka Henry Uri po, ng DCRH. Taga Quezon din ho yun, sa San Antonio, Quezon. Ayan o, silang dalawa yung kasabay na dumating eh. 2 truck yung dala nila. So, binigyan ko ho yan. Kaya lang ho, yung kay Ka Henry Uri, talagang ipinamigay niya ho sa barangay, at barangay ho ang nag-decide. Na kung sino yung bibigyan. Balita ko, tigkakalahating sako daw ang tinanggap ng bawat pamilya. Oo. Kaysa doon sa 500 pamilya yung 2 kilo. 500 pamilya yung tumanggap ng tigkakalahating sako. Kaya ako'y talagang sobrang pagpapasalamat kay Ka Henry Uri dahil yung bigay ko na 5 tonel ng bigas para sa San Antonio, Quezon, nakarating talaga sa barangay. Saludo kami sa'yo. Oo, Ka Henry Uri, kamusta po?
itong Romy Diaz o Erwin Ciar o The King, sabay sila eh. Pero unang kinargahan yung kay Ka Henry. Okay. May video pa ako ng pagpapasalamat Oo ni nga, Ka boss, Henry. oo. Ngayon ito, doon ko lang nakita Romy. tong putok sa buho na to. Boss, i-clear ko lang, Romy Diaz, alam ko magaling na aktor yan eh. Ito, Petty to. Ay, hindi, ano lang siya, yung kumbaga, ano yan eh, Romy Diaz wannabe o ginagaya lang niya. Oo, kasi mahirap mamaya. Ini-impersonate niya pala, Ayun, impersonator. mamaya sabihin na naman nung Ogab dyan, yun ang ginagawa sa'yo eh. May mga salita kang kinakat. Iba yung Pero hindi mag-i-stand sa court yun. Kaya nga. Kailangan makita yung totoong video, yung buong narration ng salita. At kailangan yung original account na nag-post, patunayan nilang sa akin galing at ako ang nag-post bago magkaroon ng tinatawag na prima facie evidence.